Sa simula ng pelikula, ang isang ulat ng balita ay naglalarawan ng isang kotse na kamakailan lamang ay sumabog kasama ang driver sa loob. Iginiit ng pulisya na nananatiling hindi alam ang pagkakakilanlan ng driver at patuloy ang investigasyon. Samantala, si Matt Turner na isang mayaman na negosyante ay nag-eehersisyo sa gym. Sa gitna ng kanyang pag-eehersisyo, nakipag-ugnayan sa kanya si Anders at itinalaga sa kanya ang gawain ng personal na pakikipag-ugnayan sa isang kliyente. Dahil gustong mag-focus sa kanyang trabaho, tumuloy si Matt sa shower kung saan nakita niya ang kanyang asawang si Heather. Ipinaalam niya sa kanya ang isang mahalagang pagpupulong kay Kristen na naka-schedule para sa araw na iyon at hiniling sa kanya na dalhin ang kanilang mga anak sa paaralan. Gayunpaman, ang isip ni Matt ay abala sa paparating na tawag dahilan kaya hindi niya napansin ang kanyang kahilingan. Nadismaya at nagalit si Heather sa tila kawalan ng tulong ng kanyang asawa, na nag-udyok kay Matt na atubiling sumang-ayon sa ilalim ng panggigipit. Samantala, ang kanilang bunsong anak na si Emily ay nag-aalmusal sa kusina nang inutusan siya ng kanyang ama na umakyat sa itaas at tawagin ang kanyang nakatatandang kapatid na si Zach, na humantong sa hindi pagkakasundo ng magkapatid. Dahil naiinis sa sitwasyon at iniisip ang paparating na tawag, si Matt ay namagitan at niresolba ang hidwaan at binigyan ng parusa si Zach na maglakad papunta sa kanyang paaralan. Sa kalaunan, silang dalawa ni Emily ay umalis sa bahay at sumakay sa kotse. Gayunpaman, nakatagpo sila ng problema nang sinubukan niyang paandarin ang sasakyan. Ang sistema nito ay nagpapakita ng maraming error na nagpapahiwatig ng pangangailangan na maayos agad. Ngunit hindi niya pinansin ang mga babala at sa halip ay nagpa siya na magpatuloy sa paghatid kay Emily sa paaralan. Pinilit din niya si Zach na sumabay sa kanila nang makita niya ito na naglalakad. Sa daan, nakipag-ugnayan si Matt sa kanyang kliyente na si Carl Unger na hinihikayat siyang isaalang-alang ang karagdagang pakikipagtulungan. Kasunod ng matagumpay na tawag, isang hindi inaasahang cellphone ang nagsimulang tumunog sa loob ng sasakyan. Nang hanapin niya ang pinagmumulan ng tunog, natuklasan niya ang isang hindi pamilyar na cellphone at isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Dahil naguguluhan ay sinagot niya ang tawag, ngunit narinig niya ang isang boses na nagbabala sa kanya na may isang bomba na nakatago sa ilalim ng kanyang upuan. Dahil natatakot para sa kanilang kaligtasan, biglang pinatay ni Matt ang tawag. Kasunod nito ay lumitaw ang isang larawan ni Matt kasama ang kanyang mga anak sa misteryosong cellphone, na nag-udyok sa kanya na suriin ito ng mabuti. Gayunpaman nang gawin ito, nakalimutan niya na kailangan niyang lumiko at nabigo na mapansin ang isang nakahintong sasakyan sa unahan, hanggang sa ang mga hiyawan ng kanyang mga anak ang umalerto sa kanya na nagpapahintulot na makapagpreno siya sa tamang oras. Nang muling tingnan ang larawan, naging matindi ang pagkabalisa ni Matt habang patuloy na tumutunog ang cellphone. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, kinapa niya ang ilalim ng upuan at kinumpirma ang pagkakaroon ng isang bomba. Sa sobrang takot at kawalan ng katiyakan, pinatigil niya ang sasakyan at ginamit ang kanyang cellphone para kunan ng larawan ng aparato na nagpapatunay sa nakakatakot na katotohanan na ito. Habang nanginginig sa takot, si Matt ay nakakatanggap ng walang humpay na tawag mula sa mga hindi kilalang numero. Nang siya ay makapag-isip ng tama, isinaksak niya ang headphone sa kanyang cellphone at atubiling sinagot ang tawag. Ang hindi kilalang boses ay nagbigay ng nakakatakot na banta. Kung ibababa o tatawagan ni Matt ang mga awtoridad ay sasabog ang sasakyan. Kasunod ng mga tagubilin na ibinigay, nalaman ni Matt na ang bomba ay nakaposisyon sa ilalim ng kanyang upuan na nakahanda na sumabog kung tatayo siya. Higit pa rito, ang estranghero ay nagtataglay ng pangalawang detonator na nagpapatindi sa panganib. Sa kabila ng pakiusap ni Matt na palayain ang kanyang mga anak, nananatiling matigas ang ulo ng estranghero. Pagkatapos ay nakipag-usap siya at nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng tumatawag, ang kanyang potensyal na pagkakasala, at ang mga motibo sa likod ng mga nagbabantang direktiba. Gayunpaman, ang boses sa kabilang linya ay pinagtatawanan lang siya na nagpapahiwatig na ang mga sagot ay darating sa takdang panahon. Sa ngayon ay kailangan muna niyang sumunod, na hinihimok siya na magpatuloy sa pagmamaneho, at huwag pansinin ang pag-aalala ng kanyang mga anak at nagpatuloy sa pagsunod sa nakakaligalig na mga utos sa kabila ng pagsasalita nila na muli siyang lumilihis sa tamang daan. Sa oras na yun ay natagpuan ni Matt ang kanyang sarili na nakakulong sa isang walang pag-asa na sitwasyon, kaya napilitan na lang siyang sundin ang mga tagubilin. Pinapanatili din niya ang pakikipag-usap sa estranghero, na iginigiit ang kanyang karunungan sa lahat ng bagay at nagbigay ng susunod na direktiba na itapon ang mga cellphone ng mga bata. Samantala, napansin ni Matt ang isang motorsiklo na nakabuntot sa kanyang kotse sa pamamagitan ng salamin at pinaghihinalaan na ito ang may kasalanan.
Kahit na naguguluhan at tumututol ang mga bata, tumitindi ang pagbabanta ng estranghero na pumipilit kay Matt na sumunod kaagad dahil kung hindi ay haharapin nila ang malalang kahihinatnan. Pagkatapos niya itong gawin ay biglang inihinto ni Matt ang kotse, na naging dahilan upang mabangga ito ng motorsiklo na ipinapakita na ang rider ay ang kasintahan ni Zack. Galit na sinubukan ni Zack na lumabas ng kotse, ngunit nilock ni Matt ang mga pinto at nagpatuloy sa pagmamaneho. Si Emily at Zack na kinakabahan ay nagsimulang sumigaw, ngunit pinatahimik niya sila sa pamamagitan ng pahayag na may bomba sa kotse na ikinatakot ng mga bata. Sa oras na yun ay may dumating na mensaheng naglalaman ng geolocation sa hindi pamilyar na telepono. Habang nasa daan, si Matt ay nakatanggap ng isang tawag mula kay Sylvain na natatakot habang siya at ang kanyang kasintahan ay hindi makaalis sa isang may bomba din na kotse. Samantala, nang makarating sa tinutukoy na lokasyon ay nakita ni Matt ang kotse ng kanyang kaibigan at sinubukan na mag-alok ng suporta. Gayunpaman, ang nobya ni Sylvain ay malapit nang sumuko sa takot kaya napansin sila ng isang pulis at sinabihan silang lumabas ng sasakyan. Dahil nakakuha ng pagkakataon, ang kanyang kasintahan sa wakas ay lumabas ng kotse na naging dahilan ng pagsabog nito. Dahil sa takot ay hindi sila nakapagsalita at nagkaroon ng katahimikan, pagkatapos ay nagmaneho si Matt habang inaakusahan ng estranghero si Sylvain at ang kanyang nobya na responsable sa kanilang kapalaran at binanggit ang kanilang paglabag sa panuntunan. Pagkatapos ay iginiit ng estranghero kay Matt na mapipigilan niya ang higit pang mga biktima. Sa pagbibigay ng susunod na utos, sinabihan ng estranghero si Matt na makipag-ugnayan kay Heather at utusan siya na kunin ang lahat ng kanyang pera sa bangko. Sa kabila ng pakiusap ni Matt na huwag idamay ang kanyang asawa, ang kontrabida ay nananatiling determinado. Naiinis na tinangka ni Matt na tawagan ang kanyang asawa, ngunit hindi nito nasagot ang tawag. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya kay Kristen, at natuklasan niya na nakikipagpulong si Heather sa abogado ng diborsyo na si Weber. Habang hinahanap ni Matt ang impormasyon ng abogado sa online, ang mga bata ay nagpahayag ng hindi paniniwala sa nalalapit na paghihiwalay ng kanilang mga magulang. Sa kalaunan, nahanap ni Matt ang numero ng abogado at nakipag-usap sa kanyang asawa sa pamamagitan nito. Ipinaalam niya kay Heather ang tungkol sa mga inilagay na bomba sa kanyang sasakyan. Tiniyak niya sa kanya na siya at ang mga bata ay hindi nasaktan ngunit dapat silang sumunod sa mga utos ng estranghero. Sa kabila ng pagnanais ni Heather na tawagan ang pulisya, hinikayat pa rin siya ni Matt na sumunod sa mga kahilingan ng estranghero at humingi din siya ng tawad dahil hindi niya napansin ang kanyang paghihirap kanina. Habang pinapatahan ni Matt ang mga natatakot na bata, ang estranghero ay nagbigay ng karagdagang mga tagubilin upang hanapin ang isang liblib na lugar, pagkatapos ay maghintay at iwasan na kumilos ng biglaan. Matapos tumigil malapit sa isang parke, maingat niyang pinatay ang mikropono sa kanyang headphone at nanood ng balita. Ang balita ay ipinapakita ang dalawang pambobomba sa kotse na kinilala ang unang biktima bilang si Pilsbroger na pinuno ng Nanite Capital, isang kilalang hedge fund sa Berlin at kasamahan ni Matt. Naghihinala ang pulisya sa pagkakasangkot ng isang serial criminal na driver ng isang kulay abong Mercedes bilang isa sa mga sospek sa pinangyarihan ng ikalawang pagsabog. Kasunod ng ulat ng balita, si Zack ay iniisip na ang kanyang ama at ang kanyang mga kasama ay nakakatanggap ng kaparusahan, ngunit itinanggi ni Matt ang anumang maling gawain at ipinangako sa kanyang mga anak na makakatakas sila sa mahirap nilang kalagayan. Sa wakas ay tumawag si Heather mula sa bangko at sinabi na nakuha na niya ang mga dokumento at 50,000 euro mula sa safety deposit box. Pagkatapos ay mabilis na inutos ni Matt sa kanya na kapag dumating siya sa bangko, dapat niyang ihagis ang pera sa kotse at umalis kaagad. Pagdating sa bangko ay nakatanggap si Matt ng mga bagong direktiba mula sa estranghero. Sa pagkakataong ito ay inutusan niya ang kanyang asawa na ibigay ang pera sa isang lalaki na nakasuot ng asul na suit. Si Heather na halatang natatakot ay sumunod at ibinigay ang pera sa nalilito na lalaki. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay dumating ang mga sasakyan ng pulisya sa lugar upang hulihin ang lalaking nakasuot ng asul na suit at hinuli din si Heather. Dahil hinimok ng estranghero, nagmamadaling umalis si Matt. Nalilito siya sa biglaang pagsulpot ng mga pulis dahil hindi sila ang tumawag sa mga ito. Tuwang-tuwa namang inamin ng kontrabida na siya ang nagsangkot sa pulisya. Sa oras na yun ay nagsimulang maghinala si Matt ng isang setup, at natatakot na siya ay ma-frame up para sa mga pagpatay sa kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, tumanggi ang estranghero na sinasabing si Matt ay kulang sa talino upang malutas ang kanyang pamamaraan ng napakabilis. Sa oras na ito ay inihayag ang kaalaman niya sa mga ipinagbabawal na aktibidad ni Matt kabilang na ang money laundering at mga kickback.
pati na rin ang nakatago na kayamanan sa Dubai kasama si Anders. Ang estranghero ay pinapanatili ang kanyang kontrol. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may dumating na mensahe kasama ang address ni Anders na kanilang susunod na destinasyon. Sa daan habang patungo kay Anders, gumawa si Matt ng isang plano na ipinagkatiwala kay Zack ang isang telepono na naglalaman ng mga larawan ng bomba. Iniisip niya ang tungkol sa isang potensyal na koneksyon sa cellphone at sa bomba, sinang-ayunan nito ni Zack at nag-isip si Matt ng isang ideya. Habang nasa daan ay nakita ni Zack ang isang malaking telebisyon sa kalye na nagbo-broadcast ng balita na sangkot ang kanyang ama bilang pangunahing sospek sa pambobomba sa kotse at kasunod na pagpatay. Samantala, isang tawag ang dumating mula kay Heather, ngunit nang sinagot ito ni Matt ay hindi ito ang asawa niya. Ito ay si Angela Brickman na isang ahente ng Europol. Sinusubukan ni Matt na ipaliwanag na wala siyang kasalanan, na inihayag ang tungkol sa pagmamanipula sa kanya at sa presensya ng isang bomba sa kanyang sasakyan. Nakiusap siya na suriin ang koneksyon ng cellphone para matigil ang komunikasyon ng estranghero sa bomba, ngunit hindi naniniwala sa kanya ang mga pulis kaya napilitan si Matt na putulin ang tawag. Dahil lubhang hindi nasisiyahan sa ginagawa ng kanyang bihag, hiniling ng estranghero na magmadali si Matt sa kanyang pagmamaneho. Nang makarating sa itinalagang lokasyon, nakita ni Matt at ng mga bata si Anders na nakaupo sa kanyang sasakyan. Inutusan ng estranghero si Matt na tawagan ang kanyang boss at ilagay ang tawag sa speaker, dahil sa pamimilit ay sumunod si Matt at nagbanta sa kanyang boss upang ilabas ang pera sa Dubai Fund dahil kung hindi niya gagawin ay haharapin niya ang malalang kahihinatnan. Dahil nagulat sa pagtataksil, si Anders ay sumunod na lang na gawin ang mga hinihingi. Pagkatapos ay inutusan ng kontrabida si Matt na ilipat ang lahat ng pera sa kanyang account sa sandaling makumpleto ni Anders ang gawain, pumayag naman si Matt dahil umaasa na makakalaya na sila. Gayunpaman, ang estranghero ay nagbigay ng isang masamang kautusan, dapat kunin ni Matt ang baril mula sa compartment ng sasakyan at barilin si Anders, kung hindi ay sasabog ang kotse kasama ng mga bata. Ang kanyang mga anak ay nagsusumamo sa kanilang ama, na nagpapaalala sa kanya ng pagkakaibigan nila ni Anders. Sinubukan ni Matt na sundin ang utos ngunit sa huli ay itinapon ang baril, ngunit nakalulungkot dahil sumabog ang kotse ni Anders dahilan para tumalsik sa kanila ang mga bubog. Nang makabawi sa nangyari sa kanyang kaibigan, napansin ni Turner ang pinsala ni Emily mula sa isang tipak ng salamin na nag-udyok sa kanyang kapatid na magbigay ng pansamantalang pangunang lunas. Ang pagsubok na ito ang umubos sa pasensya ni Matt, kaya nagpasya na siyang dalhin ang kanyang anak na babae sa ospital anuman ang mga panganib. Dahil sa puot ay pinagbantaan niya ang estranghero na siya ay maghihiganti, at nangangakong hahabulin niya siya. Habang nagmamadali si Matt patungo sa ospital, hinahabol na siya ng mga pulis at helicopter. Sa kabila ng panandaliang pagkawala ng komunikasyon dahil sa isang lagusan, naabutan din nila siya pagdating sa ospital. Dahil napapaligiran ng mga tagapagpatupad ng batas, desperado na nakiusap si Matt sa kanila na tulungan ang kanyang nasugatan na anak na babae. Gayunpaman, nakikita nila siya bilang isang kriminal sa halip na isang biktima. Gamit ang isang robot na may camera, ininspeksyon nila ang kotse ni Matt ngunit nabigo silang makakita ng mga nakatago na pampasabog sa ilalim ng sasakyan. Ang ahente ng Europol na si Angela Brickman ay lumapit sa kanilang sasakyan ng walang dalang armas. Ipinaalam niya kay Matt na ang lahat ng komunikasyon sa malapit ay nawala. Sa kabuuan ng kanilang pag-uusap, si Angela ay inisip ang tungkol sa mga potensyal na sospek sa likod ng pangyayaring ito na isinasaalang-alang ang mga hindi nasisiyahan na kliyente o dinamay mismo si Matt dahil sa kanyang pagmamay-ari ng kumpanya sa gitna ng isang magulong taon sa pananalapi. Nalaman ni Angela ang tungkol sa Dubai account, ang nag-iisang hindi naka-frozen na account ng kumpanya at dito ay humingi ng ilang porsyento ang estranghero. Habang sinisiyasat ng mga espesyalista ang kotse ay wala silang nakitang pampasabog sa mga pinto kaya tinanggal nila ang mga ito gayunpaman, nang tingnan nila ang ilalim ay nadiskubre nila ang isang pampasabog sa ilalim ng upuan ni Matt na komplikadong nakakonekta sa mga sensor ng upuan na nagiging dahilan upang imposibleng matanggal. Habang si Emily ay tumatanggap ng medikal na atensyon at si Zack ay kinuha ng mga opisyal ng pulisya, ang kanilang ina ay naghihintay sa kanila. Dahil sa pananabik na ligtas na ang mga bata, naisip ni Matt na ang bomba sa ilalim ng kanyang upuan ay hindi pa rin natutuklasan. Desperado na makipag-usap sa kanyang asawa, nakipag-ugnayan siya sa kanya gamit ang isang radyo. Pagkatapos makipag-usap kay Heather, hinarap niya si Angela at napansin na hindi ito naniniwala sa kanya at ang kakulangan nila ng pagtugis para sa tunay na salarin. Determinado siyang magkaroon ng hustisya gamit ang kanyang sariling mga kamay,
Kaya binangga niya ang barikada ng pulisya na gumawa ng isa pang pagtugis. Nang maging maayos na ang linya ng koneksyon, muling tumawag ang estranghero na nagpapataas ng tensyon. Nagbigay si Matt ng isang kondisyon para maibigay niya ang pera, dapat silang magkita ng personal. Nag-aatubili ang estranghero ngunit sa huli ay pumayag at nagbigay ng isang address, habang iniiwasan ng pagtugis ay tumungo si Matt sa tagpuan. Pagdating sa gitna ng isang rally, isang nakamaskara na tao na nakasuot ng itim ang pumasok sa kanyang sasakyan at ito pala ang estranghero. Nagbabanta itong papasabugin ang sasakyan sa gitna ng karamihan kung hindi niya ibibigay agad sa kanya ang pera, ngunit sa huli ay iminungkahi ng estranghero na lumipat sa isang mas tahimik na lugar. Nang makarating sa tabing dagat, inihinto ni Matt ang sasakyan. Inalis ng estranghero ang kanyang maskara, na inihayag ang kanyang sarili na si Anders Mahler. Natigilan si Turner dahil naniniwala siyang patay na si Anders, dahil nasaksihan niya mismo ang kanyang maliwanag na pagkamatay. Hindi niya maintindihan kung paano nagagawa ni Anders ang gayong panlilinlang at kriminalidad para sa pera, nagtanong siya kung paano nagagawa ng isang tao ang mga karumal-dumal na gawain. Sa isang nakakatakot na tawa, inamin ni Anders na peke ang kanyang kamatayan, maingat niyang pinaplano ang bawat detalye upang matiyak na si Matt ang sisisihin at matatakasan niya ang paghihinala sa kanya. Inihayag niya ang kanyang motibo, ang pagpatay kay Pils Groger na nagbanta na ilalantad ang paglustay ni Anders ng pera mula sa isang account na nasa ibang bansa. Dahil naiinip na ay hiniling ni Anders ang agarang paglipat ng pera, ngunit si Matt na nakaharap sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa ay binaliwala ang mga pakiusap ni Anders. Binangga niya ang kotse sa malapit na poste dahilan para tumagilid ito at walang katiyakan na napunta sa gilid ng tulay. Parehong nahihirapan ng dalawang lalaki sa loob ng sasakyan. Pagkatapos mahirapan na mapalaya ang sarili, tuluyang natanggal ni Matt ang kanyang seatbelt at bumulusok sa tubig. Samantala, si Anders ay nananatiling nakakulong sa sasakyan ng ito ay sumuko sa isang nagniningas na pagsabog na tumapos sa kanyang kapalaran. Maya-maya ay dumating ang mga pulis sa eksena. Dumating din si Agent Angela na nakita at natuwa nang makita na buhay si Matt mula sa tubig. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!